Bagyong may international name na hagupit o dating bagyong si Kaloy, tuluyan ng lalusaw kaninang madaling araw. May susunod pa ba na bagong low pressure area this week? Alamin. Bagamat inulan kaninang madaling araw sa Metro Manila, pero patuloy ang mainit at maalinsangang panahon ngayong araw sa buong Nodo Luzon hanggang halos buong bansa. Maulap at kalat-kalat at ulan naman sa hapon pagdating ng dyan sa katimugang bahagi ng Mindanao at Eastern Visayas, naka-forecast. At magnitude 5.3, nagpayanig kaninang umaga sa Dalupiri Island, Calayan, Cagayan. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Huwebes, May 14, 2026. Ang oras sa ating boss may umaga, alas 11:15 na ng umaga. So nagkaroon kami ng pag-ulan sa Caloocan, kaya lang kaninang madaling araw po yun. Pero patuloy pa rin ang magiging maaraw at balinsangan natin ngayong umaga dito sa Metro Manila, kabilang na dito sa amin sa Caloocan. So at least nagkaroon kami ng unang ulan ngayong May, although kokonti lamang ang total rainfall nito, umabot sa 6.6 mm. So hindi ko na nakita ko anong oras dahil nagka-brown out din sa amin kagabi. Double check natin. Sana ay nabilang yung o na-detect yung oras. Sana ay na-i-record. Double check natin kung anong oras yan. Mga bandang alas 5 na ng madaling araw. Ayan, oh. Nagsimula siya mga 5:04 AM. Nagsimula itong umulan. So, malakas din ang buhos ng ulan, 10.92 mm yung rain rate. So, yan. So, nag-maximum siya ng 5.33 and then nagtuloy-tuloy siya sa 6.6 mm. So, kaninang mga bandang alas 5 po ng umaga ay nagkaroon kami ng at least 6.6 mm na total rainfall. So hindi ko na naramdaman yan kaninang madaling araw. Pero at least nagkaroon kami ng kauna-unahang ulan ngayong month of May po. So una-unang pagkakataon ngayong buwan na ito. Pero hindi ibig sabihin ay medyo lalamig dahil patuloy pa rin na magiging maaraw at malinsangan uli ang umaga natin at ngayong tanghali. Bagamat magiging gloomy po ang ating maghapon dahil pagpasok po kasi ng mga bandang third week na ay dyan pa lamang tayo talaga makakaroon pa ng mas madalas na localized thunderstorms. Kung makikita natin dito, wala tayong recorded na active lightning strikes at wala namang masyadong water vapor. Hindi kagaya siguro kagabi, nagkaroon ng very isolated na rain showers. So at least patuloy pa rin tayo magiging maaraw base na rin sa reading ng aking aparato na tumataas kagad ang alinsangan. So expected pa rin ang maalinsangan na naman na panahon ngayong umaga hanggang nitong maghapon. Sa lowest temperature, sa current conditions muna ay meron tayong overcast, gloomy, haze at few clouds ang umiiral ngayon sa amin sa Caloocan. So makikita natin yung latest, medyo gloomy pero patuloy pa rin ang malakas na init dala po ng easterly trade wind po. Kaya medyo windy sa amin pero may dalang mas maalinsangan na temperatura dahil mataas din ang ating outside humidity. So malakas po yung ating init dala ng easterly trade wind. Sa lowest temperature na naitala na weather station ay bumaba sa 26.3 degrees Celsius ang lowest temperature namin kaninang 5:17 AM. Pero kahapon natiling maaraw at malinsangan pa rin kami at mataas na ang 35.4 degrees Celsius. Kahapon ito ng hapon at 1:30 PM ang naging pinakamataas namin na temperatura kahapon po yan ng hapon. At ang heat index namin sa Caloocan ay pinakamataas na naitala kahapon, pumalo ng 53.3 degrees Celsius, which is ito na ang kauna-unang pinakamataas na heat index namin kahapon sa Caloocan. So hindi ko in-expect na mahihigitan pa pala yung 52.4 degrees Celsius na heat index. Hindi ko inaasahan kahapon dahil grabe talaga ang init na naranasan kahapon. Kaya anong nangyari o resulta, nagkaroon tuloy ng overload o yung kinapos po ng supply ng kuryente. Nagkaroon tuloy ng rotational brownout hanggang kagabi
naapektuhan maging dito sa amin sa Caloocan. Dahil nagsabay-sabay kasing gumamit ng air conditioning, so malaki po yung hatak niyan sa supply ng kuryente. Pag halos nagsabay-sabay po ang karamihan na gumagamit ngayon ng air conditioning unit. Siyempre, imaginin mo, buong Metro Manila, sabay-sabay yan gamit ng aircon, malakas pong makahatak yan ng power reserves natin. So, nag-critical po, nag-red warning o nag-red alert yung ating grid. So, napilitan po ang Meralco na mag-rotational brownout po, which is, yun nga po nangyari yan kagabi. Tumagal yata ng halos mahigit 1 oras o halos magdadalawang oras kaming nawalan ng kuryente dito sa Caloocan kagabi. So sa ating heat index naman, kung titingnan naman natin, dahil nangungunang pinakamataas as of 10:49 AM, nasa 48.2 degrees Celsius na po yung instrumentation reading na may 48.2 degrees Celsius na kagad kami. Sa forecast ay 46 degrees Celsius daw ang pinakamataas ngayong umaga. So nahigitan sa actual reading. Pero sa forecast hanggang maghapon ay hanggang 46 degrees Celsius daw ang highest heat index namin sa Caloocan hanggang mamayang alas 2 ng hapon. Sa init factor naman mula sa data feed ni Pag-asa, huling ni-record nila kahapon, ay marami rin ang matataas ang heat index. At may 45 degrees Celsius po tayong naitala. Meron mas mataas, 46 degrees Celsius at 47. Ayun oh, grabe. Sa Hinutuan, Surigao del Sur, yan, kasama na ang Butuan, Agusan del Sur. Then Surigao City, Surigao del Norte na may 46 degrees Celsius. So yan po yung pinakamataas na naging heat index sa record ni Pag-asa. Meron din dito sa Daet, Camarines Norte, pumalo rin ng 46 degrees Celsius. So very obvious, lumakas po yung ating peak ng easterly trade wind. So may 45 degrees Celsius sa Sangley Point, Cavite, hanggang dyan sa bayan ng San Ildefonso, Bulacan. Yan. And then the rest, mga 44 degrees Celsius na lamang po pagkababa. So mapansin natin ang nangunguna sa may pinakamataas na recorded ang bandang Mindanao sa Surigao del Sur sa Hinatuan at Butuan na umabot sa 47 degrees Celsius heat index. So grabe talaga ang naging heat index natin kahapon. At sa atin namang forecast ngayong araw, asahan natin tuloy-tuloy po na mataas ang ating heat index forecast dahil halos clear skies na naman tayo sa maghapon. Sa Tugigaraw, Cagayan ay 45 degrees Celsius daw ang ating kasalukuyang forecast, pero aabot daw ito hanggang 48 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 2 ng hapon sa Tugigaraw. Sa Santiago, Isabela naman, naasahan natin mataas din 43 degrees Celsius at aabot daw yan hanggang 49 degrees Celsius mamayang alas 2 daw ng hapon. Sa bandang Ilocos Norte naman, double check natin sa Lawag kung mataas din. Yes, mataas, 44 degrees Celsius po sa Lawag, Ilocos Norte, which is pinakamataas na heat index sa inyo yan ngayong maghapon hanggang mga bandang alas 2 ng hapon. So iwasan din natin masyadong magbibilad dyan at mataas din po ang heat index. Sa Dagupan, Pangasinan naman, mataas din, of course, 44 degrees Celsius. Pero mukhang yan na yung pinakamataas sa inyo sa Dagupan ngayong maghapon hanggang alauna ng hapon. So mukhang bahagyang bumaba yung heat index sa Dagupan. Sa Tarlac naman, sa Central Luzon, ito, nangunguna pa rin sa pinakamataas daw, 45 degrees Celsius, pero papalo daw ng forecast dito hanggang 46 degrees Celsius ngayong alas 12 hanggang alas 2 daw ng hapon. So nangunguna po ang bandang Tarlac at sa bandang Batangas naman ay 46 degrees Celsius po. Grabe ang forecast sa inyo. Aabot daw ito hanggang 47 degrees Celsius ngayong tanghali, 12 o'clock. Dire-diretso na yan hanggang alas 3 daw ng hapon. Sa San Jose Occidental, Mindoro naman, ang heat index sa inyo ay 42 degrees Celsius. Aabot lang sa pinakamataas daw na 43 degrees Celsius mamayang tanghali hanggang alauna daw ng hapon. Sa bandang Puerto Princesa naman sa Palawan ay aabot din sa 40 degrees Celsius at least hanggang 41 degrees Celsius daw ang pinakamataas sa inyo maghapon. Starting ngayong tanghali, dire-diretso na yan hanggang mamayang alas 3 ng hapon. Sa bandang Cebu naman sa Central Visayas, nangunguna sa may pinakamataas ang dito sa bahagi ng Cebu,
maabot ng 45 degrees Celsius pero papalo pa raw yan hanggang 47 degrees Celsius mamayang una hanggang alas 2 daw ng hapon. So wag din masyado magbibilad dahil expected po ngayong araw matindi ang inyong init at alinsangan dyan. Sa Mindanao mataas din pero at least hanggang 39 degrees Celsius daw ang forecast sa Davao City sa Mindanao hanggang buong maghapon yan hanggang alas 3 daw ng hapon. Sa Zamboanga Peninsula naman ay halos pinakamataas ng 37 degrees Celsius, so mukhang mas maulap sa inyo dyan sa Mindanao pa rin at mukhang mayroong isolated rain showers na mangyayari pa rin. So generally halos kukonti ang kaulapan, very partly cloudy sa halos buong bansa. Manguna pa rin ang mas maaraw at malinsangan pero sa hapon daw magkakaroon ng mga afternoon rain showers kabilang na daw sa bandang Metro Manila, ilang bahagi ng Bicol Region at bandang Zamboanga Peninsula. So tingnan po natin kung magkaroon ng mga localized thunderstorms, at least magpaparamdam na yan unti-unti habang lumalapit na po yung transitioning ng hot dry season natin onwards po. Yan. So highest heat index so far wala pa rin inaayos sa Trinidad, Benguet at Romblon, may problema pa rin. Yan. So hopefully maayos po yan ni Pag-asa anytime. So kung ikukumpara naman natin ang PX extremes in past 24 hours, nangunguna sa may pinakamainit na temperatura ang Tuguegarao na may 38.5 degrees Celsius, sa Clark Air Base so 36.2 degrees Celsius. Sa lowest naman sa Baguio, well obviously 18 degrees Celsius po, pumapangalawa lang daw ang Malaybalay Bukidnon. Pagdating naman sa Inulan, ang Malaybalay Bukidnon na may total of 2.2 mm lang, pinakamataas yan ngayong araw, pero base sa aking measurement sa Caloocan ay pinakamataas sa amin sa Caloocan na may total of 6.6 mm na total rainfall. Pero since past 24 hours kasi itong sa OGMET, sa amin ay latest lamang, so maaring kahapon wala kaming maiulat na ulan. Ngayong araw lang kasi umulan sa amin na total of 6.6 mm total rainfall. So sa ating outside humidity, 76%, medyo katamtaman, wala itong pinagbago since last hour. Mababa ang atmospheric pressure natin at 1,005 hectopascals and steady ito since last hour. So medyo sticky po ang ating magiging panahon na bumababa yung atmospheric pressure natin. So gumagrabe rin ang ating hot humid na panahon. Ating air quality nasa moderate po, so magmas po dahil meron tayong index of 70 na air quality. Moderate air quality po ito, kaya magmas po tayo sa mga sensitibong mga baga. High tide, low tide status, minimum high and minimum low, middle po, kalahati, pero pababa na po o descending na po yung sea level nito. Mataas pa rin yan, kaya medyo ingat po, at least mga 1 meters po. Lalo na sa silangang bago ng bansa na kung saan mas malakas po yung hangin dala ng easterly trade winds. At sa ating almanak naman, sumikat ang haring araw kaninang 5:28 AM at lulubog po ito mamayang 6:16 PM. Sa atin namang almost 9% na lamang na illuminated na liwanag ng buwan. Palubog pa lamang po ito at 58 degree elevation. So magmumunset pa lamang ito mamayang hapon at 3:42 PM at bukas na ng madaling araw. Ito magmumoonrise at 3:43 AM. At sa ating local weather outlook para ngayong Thursday and Friday, magiging partly cloudy daw tayo sa hapon. Pero base dito throughout the day daw, well very obvious naman ngayon, medyo partly cloudy tayo. Naiasahan daw na localized thunderstorms at mataas 100% chance daw. So sana kung umulan yan, maganda yan, at least mapawi man lang ang grabing init natin pagdating ng hapon sa Caloocan. Bukas ang Biyernes, partly cloudy pa rin daw ang ating buong araw, pero may localized thunderstorms din na 97 to 100% chance. Highest and lowest pressure expected maglalaro 34 to 35 degrees Celsius. So bahagyang mababa ito yung forecast. At lowest pressure expected ay nasa 27 to 28 degrees Celsius. Yung local weather advisory wala na po yun dahil nalusaw na po sa aking tropical cyclone sector. So gaya ng ating report, hindi na po natin isasama yung report na yan ni Pag-asa. Probably within 8 hours yan. Dideclare na rin yan na nalusaw na rin yan kay Pag-asa. So diretso agad sa ating ginagamit na satellite imagery, makita po sa halos buong Pilipinas. Halos wala tayong masyadong kaulapan na ngayon. Makikita natin sa True Color Infrared Imagery ng Himawari. Makikita po ang halos walang kaulapan. Ay may mga partly cloudy dito sa mostly cloudy dito sa may bandang Cagayan Valley. Pero most of North Luzon hanggang South Luzon, mga ilang partly cloudy dito sa mostly cloudy lamang ang nakikitaan natin.
So usually ang buong kanluran ng Northern Luzon, Central Luzon, kasama ng Metro Manila at Calabarzon, bagamat partly cloudy tayo, gloomy, pero hot, humid na panahon ang aasahan natin maghapon mga folks. So huwag masyadong magbibilad, uminom pa rin ng tubig dahil nakakauso ngayon ang matinding bungang araw po. Ang inyong lingkod ay marami-rami na rin ng bungang araw. Hindi natin mapigilan yan dahil mataas talaga ang ating hot, humid na panahon. Mag-isabad ng Bicol region po taas ang ating hot, humid na panahon ngayon. Kaya huwag masyadong mag-dehydrate. Kung maaari, magpunas po tayo ng malamig na tubig o yung tamang lamig lang na tubig sa gamit ang bimpo para maiwasan ang muscle cramps at hindi ma-overwhelm ng bungang araw ang ating mga katawan. So matindi po yung bungang araw, pati ang inyong lingkod ay nagkaroon na ng sunod-sunod na bungang araw. Hindi naman mapipigilan yan dahil grabe talaga ang init sa amin sa Caloocan. And the rest ng buong South Luzon hanggang Mimaropa na yan at Visayas, mga partly cloudy lang ang iiras sa atin. So patuloy din tayo na magiging maaraw at malinsang ang panahon. Pero bandang hapon na ang forecast ay 100% chance daw na magkakaroon tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may kasamang pagkulot at pagkidlat sa buong maghapon mula Luzon hanggang Visayas. Pagdating sa Mindanao, mas maulap po kayo dyan, kabilang na ang buong Northern Mindanao, Eastern Mindanao, kabilang na ang Davao Region at Bukidnon area. Magkaroon man ng mga localized thunderstorms, medyo mas madalas sa inyo, kabilang na dyan sa may bandang Zamboanga Peninsula. Bandang hapon, nagkakaroon tayo ng mga isolated rain showers and localized thunderstorms. So medyo good thing lang, at least medyo tama lamang ang temperatura at medyo nagiging katamtaman at nakakayanan ng katawan nila ang sobrang init. Medyo at least umaaraw pero hindi ganun kalala ang heat index dyan sa Mindanao. Hindi kagaya sa atin ngayon sa Luzon. At makikita rin natin ang halos sa buong Visayas ay halos kapareho lang din sa South Luzon na magiging katamtaman ng panahon pero maaraw at hot humid din ang panahon maghapon. So asahan natin na malagkit-lagkit ang ating alinsangan nito mga folks. Malakas po yung ating easterly trade wind na ngayon dahil lalo na't open air na naman dito sa dagat Pasipiko natin dahil nalusaw na nga po yung binabantay natin na si dating bagyong Kaloy po. Isa na lamang po siyang trough surface na lamang. Ayun, and then tuloy-tuloy pa rin ang malakas na easterly trade wind natin mula sa dagat Pasipiko po. So wasan natin magbibilad dahil expected po sa maghapon halos ganito po ang magiging panahon natin sa halos buong bansa. So sa huling analysis natin mula sa computer generated tropical cyclone sector kaninang 2 o'clock AM, tuluyan na nga po na-dissolve o na-dissipated na po at inalis sa aking computer generated tropical cyclone ang listahan ni Hagupit na may international name na dating nasa local name na bagyong Kaloy. Yan. Dating bagyong Kaloy po ito na naging low pressure area na lamang mula pa nung isang araw pa. And then kaninang madaling araw lamang mga 2 o'clock AM ay declared ito as dissipated na. Yan. So dahil dissolved na po siya ay wala tayong inaasahan na may susunod ngayon dito na panibagong tropical wave man lang. Pero inaasahan natin within 3 days ay mala tayong ina-expect na bagong low pressure area na mamamataan. Pero gaya ng ating forecast ng isang araw po, expected po may mga forecast na maaaring may babuunan namang bagong low pressure area dyan. Starting siguro mga May 20s, mga May 20 po onwards po. Depende sa magiging development ng forecast. Yan, so remnant low na lamang yan. Hindi na po talaga niyan kakayanin mag-stabilize at isa na lamang siyang remnant low. So dahil wala naman tayong bagong binabantayan na bagong active na low pressure area, diretso agad tayo sa ating tropical cyclone assessment monitoring para sa possible na may susunod sa kanya starting siguro mga May 20 po. Siguro yung pag mga May 20, yan yung starting kasi ng transitioning from hot dry season to wet season po, yung pagtag-ulan natin, pagpasok po ng bandang June po. Yan. Pero at the same time, yan na rin ang pagpasok ng ating minor El Nino na. Although dito sa actual natin sa NOAA ay nanatili pa rin itong neutral, pero projected na po patungo sa minor El Nino po hanggang sa susunod na buwan. So mula sa ating tropical cyclone assessment monitoring mula sa mga computer models po ng GFS, ay mapapansin po natin by May 18, then starting May 20, mayroong tropical wave po na mabubuo sa southeast na naman ng Guam. So kaya titingnan natin kung magkakaroon ng possibility development niyan. Pero dito hindi pa consistent yung forecast dahil napaka long range pa po niya. Hindi kagaya sa ECMWF, kung mapapansin natin wala pang tayong nakikita na
nabubuong bagong tropical wave. Although malaki ang surface trap na nakikita natin dito sa southeast of Guam. Napapansin nyo po, oh. So, medyo nagkakaroon siya ng intertropical pero hindi pa masyado pulido. So, mostly surface trap ito. Tingnan natin kung may mabubuo dahil may umiiral pa rin na region of high pressure area sa itaas dito ayon kay ECMWF. So, in-expect natin mga between May 19 siguro yan onwards. Baka may makitaan tayo na bagong forecast na may mabuong convergence. Sa ngayon sa ating mean winds, kung titingnan po natin in actual yung convergence ngayon sa ating dagat Pasipiko halos wala pa tayong namamataan masyado rito. Yan. Medyo nagkakaroon ng medyo Coriolis dito sa may bandang Marshall Islands. Pero napakababa o halos equatorial trough ito. So tingnan po natin kung iyan ay babalandra dito sa may bandang southeast of Guam. Malayo-layo pa yan. Sobrang pang malayo masyado para makonclude natin na possible of new tropical cyclone activity or possible na tropical wave. So sa mean sea level pressure, kung titingnan natin dito after nitong naging remnant low nitong dating bagyong Kaloy, ay halos wala po tayong namamataan dito sa labas ng Philippine Area of Responsibility hanggang May 18 according dito sa Global Spectral Model. So most probably within 3 days nga po mula ngayong araw, wala tayong na-expect na mamamataan. Pero most likely siguro this coming week, diyan natin malalaman, siguro mga susunod na linggo, malalaman natin kung meron ng bagong long range forecast na lilitaw na yung aktibo. Sa ngayon ay wala pa, kaya medyo relax muna tayo. Ang intindihin muna natin yung maiwasan ang ma-dehydrate dahil tuloy-tuloy pa rin na magiging mas maalinsangan ang ating panahon hanggang sa mga susunod na araw po until this weekend po na darating. Sa tropical cyclone strike probability, mapapansin po natin may bagong projected na naman na possible of tropical cyclone genesis starting nito by May 16 daw. So mayroong surface up na naman at around 40 to 50%. Kapag kaganyan, posibleng mayroon talagang may mabubuo o may posibleng may mabuong bagong low pressure area na naman, siguro nga po mga May 19 siguro o May 20. Tingnan po natin. Basta starting natin siguro ang pinaka-critical day ay mga May 20 po. Masyado pa pong long range yan, kaya hindi po natin pwede munang i-conclude na mangyayari yan. Pero sa ngayon, meron tayong guidance na may mataas ang confidence daw ng forecast ng tropical cyclone activity o tropical cyclone genesis na maaring may mabuo at least 40 to 50%. Tingnan natin within 144 hours kung anong araw yan. Siguro mga May 19 na nga po ito onwards. Dito possible, kung makikita natin, medyo maaring magkaroon tayo ng bagong invest. Ito nakatawid na ito ng Guam. So tingnan po natin kung magbabago yan, pero at least malinaw na maaring mayroong nga pong bagong tropical wave na mabubuo. Possible new invest spot. Well, tingnan natin, napaka nipis pa ng forecast nito at napaka long range forecast. Sa ngayon ay within 3 days nga po or hanggang siguro sa darating na weekend o this coming Friday and Saturday, wala pa tayong inaasahan na mayroong mabubuong bagong low pressure area o bagong investment lang sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Although ang forecast nga po ng Global Traffic Hazard, mataas po yung probability na may mabubuo at least 40% na maaaring mayroong tropical cyclone formation dito sa may bandang paligid po, malapit sa bandang Guam o pagitan po ng Guam na maaaring mayroon daw pong mabuo dyan. Yan. So halos malapit sa pinaka-boundary ng Pilipinas, kaya obserbahan po natin yan mga folks. At least meron tayong idea na forecast din dito sa ating tropical cyclone assessment monitoring. Yung probability, well, mapapansin nyo po after ng flow ni dating bagyong Kaloy. Tingnan natin yung susunod na week. Hopefully may bagong data. Ayan. Yan. Although nasa around 40 to 50%, at least mayroong probability o may possibility talaga na mayroong susunod kay Kaloy. At least invest siguro or shallow low pressure area. Well, tingnan po natin yan. Hanggang May 25 po yung forecast. So most likely mayroong possible nga po mayroon tayong mamamataan between May 19 po onwards. Ayan o, kasi makikita na rin natin. At kung sakaling magtuloy-tuloy po yung trajectory niyan, halimbawa dito siya nabuo and then kikilos siya pa Hilagang Kanluran patungo dito sa bansa natin, most probably kung magtuloy-tuloy yan, maaaring maapektuhan po at least 30 to 40% ang bandang Bicol region at Eastern Visayas. Posibleng umabot sa Metro Manila at least 20%.
ang strike probability nitong possible development ng surface trough or kung hindi man maging low pressure area, magkakaroon tayo ng mga pag-ulan sa parte ng Luzon at Southern Luzon po. Yan, between yan ngayong week, ngayong week of May 14 hanggang May 25 na po yung forecast nito. So tingnan po natin ha. Ayan, at least may idea tayo na pa west northwestward ang posibilidad ang magiging kilos kung mayroon na namang bagong low pressure area, halos kapareho sa ikinikilos ni dating bagyong Kaloy. At least may idea po tayo mga folks. Sa ngayon wala pa tayo nakikitaan na at least wind direction dito maliban kay Kaloy, pero nakita naman natin na dissolve na nga po siya dito sa animation. Except na naman na mayroong possible na susunod dito na bagong circulation na naman. Well, expected nga po natin by May 18 o May 19 onwards na po yan na maaring mayroong bagong low pressure area. So tingnan po natin mga folks, masyado pa pong hilaw yung organized development, kaya hindi muna natin iko-conclude dyan kung mabubuo talaga this coming weekdays o next week. Pero at least meron tayong long range forecast na pinakita ko sa inyo kanina na at least 40 to 50% may posibilidad nga na maaring mayroong bagong low pressure area. Samantala sa ulit lindol, well, nag-repress tayo dahil nagkaroon ng brownout kasi kagabi, so na hindi nag-load lahat yung data niya kagabi. Ngayon lamang, nireset na lang natin para maging maayos po yung plotting ng ating seismometer. So far ay wala naman tayong na-detect, pero malamang ay may malakas na lindol na na-detect kanina umaga po, which is hindi na record dahil nga po nagkaroon ng problema tayo dahil sa brownout. So kaka-reset lang natin ang ating seismometer. So diretso agad tayo sa ating data feed ni PBox. Ay merong isang magnitude 4 kanina sa may bandang Dalupiri, and then lumakas ito kaninang 6:01 AM ng umaga. Nagkaroon ng magnitude 5.3 ito. Mababaw ha, at 7 km lamang ang epicentral depth. So gaya na ating paalala noong nakarang araw ha, maging alisto po tayo dahil maging sa may bandang malapit sa may bandang Kalayan, Cagayan nga po, posibleng magkaroon tayo ng medyo malakas na pagyanig po dyan. Wala namang nakataas na tsunami warning dahil kung sisilipin natin yung ating sea level, hindi naman unusual yung pagtaas ng alert level nito. Yun, no? So normally lang yan sa may bandang Corimao, pero the rest wala naman tayong nakataas na tsunami warning. Oras ito 6:01 AM sa may bandang northwest ito ng Dalupiri Island, Calayan, Cagayan. Sa dagat ito at magnitude 5.3. So yun po, at after nyan ng sumunod na magnitude 5.3, wala naman tayong bagong pumasok na mga pagyanig so far hanggang nitong umaga. Pero at least meron na tayong medyo nadagdagan na malakas na pagyayanig. Sa international rail seismic monitoring natin, wala namang masyadong malakas din. Usually dito lang man sa Pilipinas. Ito rin yung sa may bandang Dalupiri ang na-detect din ng International Seismic Network. So after nyan ay diretso agad tayo sa ating historical earthquake data para mabilang natin yung total earthquakes for the month of May, since nadagdagan na naman tayo ng bagong magnitude 5 plus. So, ang total earthquake natin ngayong May ay nasa 421 earthquakes na tayo. 397 dito is magnitude 2.0 pataas, 21 sa magnitude 4 at dalawa na nga ang ating magnitude 5.0 at isang magnitude 1.0. Again, mataas na po yung cluster ng earthquake, lalo na sa may ng silangan ng Mindanao, silangan ng Visayas, lalo na sa paligid po ng Eastern Samar at bandang Northwestern Luzon. Kabilang na nga po dyan sa may bandang Kalayan, Cagayan nga po. Malapit sa pagitan po ng Babuyan Islands. Madami na po yung cluster na earthquake dyan. Halos 36 at 14 po sa may bandang isla natin. Malapit naman sa Metro Manila, pinakamalapit na may maraming clustered earthquake po dito sa may bandang Batangas nga po, pagitan ng Occidental Mindoro. Meron tayong 33 clustered earthquake dyan. Siyempre sa may bandang Quezon Province, meron ding 16 clustered earthquake. Noong mga nakaraan, may mga paglindol po dyan. So medyo alisto po tayo ha. Maaring gumalaw na rin po ito anytime. Yan. So far, yun lamang yung medyo tututukan natin at medyo pag-ingatan po yung mga pag-inig. Although wala pa tayo sa mahigit 500 ang total earthquake count, maging mas alisto pa rin po tayo since magkakalahating buwan pa lamang tayo mga folks. At narito naman natin 3-day 28 weather forecast para sa araw ng Huwebes, May 14, 2026.
At hanggang dito naman po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Huwebes, May 14, 2026. Huwag pong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa ibang detalye nyo gusto malaman na hindi natin nasama ngayong tanghali na sa ating report. Expected pa rin na magiging hot humid na panahon tayo ngayong araw. At may mga posibilidad na magkaroon tayo ng forecast ng pag-ulan po lalo na sa bandang hapon, gabi o madaling araw. At least medyo good thing po yan. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin yung pinaka-dynamic events mula sa reading ng ating aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.